Sa kailaliman ng gabi, natatakot ka rin bang magbanyong mag-isa? Paano kung sa inyong palikuran, meron kang hindi maipaliwanag na karanasan? Pasado alas 10 ng gabi nitong February 25 sa City of Naga sa Cebu, nagpapaantok ang 32 anyos na si Ryan nung nakakulob ako dyan sa higaan ko. May nadinig ako na boses ng babae. pakinggan ang tunog na nagpakilabot sa marami. Mas lalo raw tumindig ang kanyang balahibo nung ang nakasaradong pintuan ng banyo nag-open bigla yung pinto. Kahit nakalock siya. Nagulat ako. What if open yung bintana doon tapos may ibang tao tapos hindi natin alam kung magnanakaw ba o hindi. Kahit natatakot na ako, pinasok ko yung CR. Naka-close naman lahat. So doon parang nanginig ako, just kahit nakakatakot na, binidyohan ko na lang yung likod ng pinto at saka yung window, tapos lumabas na ako bigla. Anong lihim ang itinatago ng banyo? Meron daw mga kababalaghan dito sa sapa nila. Parang may mga nagpaparinig, umuungol. Sabi ng iba kasi yung likod, daanan daw ng mga spirito. Simula raw nung lumipat si Ryan sa apartment na ito sa barangay Tanque 2, ang kanyang mga pagtulog hindi na raw naging mahimbing. Lagi ko nakakapanaginip ng babae na mahabang buhok, tapos palaging pupunta sa akin, dumadaan sa bintana, tapos yung buhok niya pumupulupot sa katawan ko. Medyo morena, pero hindi ko kita yung mukha. Sa takot, lumipat si Ryan ng apartment. Pero sa kapareho ring compound, dati raw itong bakanteng lote na pinatayuan ng babuyan. Ako talaga yung first na gumamit. Pero dito naman na nagsimula ang mga pagpaparamdam. Parang siya na lang yung sinusundan. Ang ilan sa mga nakapanood, duda sa na-videohan ni Ryan. Huwag mo kaming lokohin. Scripted. Binayaran lang yung multo. Papansin, gusto lang naman sumikat. Pero si Ryan, nanindigang hindi ito set up. Kahit i-search sa Facebook ko, wala naman ako doon mga ganyang mga content na para sumikat. So, para saan? Katunayan, nasundan pa ang mga kakatwang pangyayari. Pasado alas 5 ng hapon nito lang Martes, habang nagigitara si Ryan, ang kanyang pinto bigla na naman siyang nag-open. While nagre-record ako sa sarili ko na kumakanta, nilapitan ko yung CR, tapos inon ko yung ilaw. Makikita dun sa ikalawang video na wala talagang tao din. Naka-close din yung windows. at kinagabihan si Ryan di umano sinapian. Ang yang ugi ana sa semento. Init man kay siya paghikap na kula kun hikap din giwas gaan among ko niya kusdan man kay pagwakli niya ba. Dili gawas ko dito. Ang kwarto niya wasak tanan. Mura bitaw na siyang tabang. Nakita ako si Ryan din asod. Mura jud siya wa mahimutang ina. Pagising ko, madami ng tao. Wala akong maalala sa mga nangyari doon. Hindi ako lasing nung time na yun. Wala akong tinake na kahit anuman. Sa pag-asang mabibigyang linaw ang mga pangyayari, nagkabit ang aming team ng CCTV cameras sa apartment para matutukan kung meron nga bang kakatwang nangyayari rito.
Pero ang CCTV, misteryosong namatay. Imong i-unplug, 1 minute to 2 minutes. Automatic record na. Ito siya. 9 p.m. po is nawala yung record niya. Tapos bumalik siya noong 12:13. Nandito po siya daw. Nag-charge pa siya, uminom pa siya, tapos naligo siya. Yung question po is, bakit wala siya sa record natin? Naka-plug naman lahat. And then pagbalik ko, galing sa paghatid sa kanila, mga around 12 na yun, 12:13. Nandun ako sa loob nun, naglinis konti, tapos doon ako natulog sa kabilang bahay. Hindi ko siya ma-explain din bakit hindi ako nakuha ng feed ng CCTV nung nandun ako sa loob. Baka may technical issue or baka may ibang nangyari ba? Hindi natin alam. Samantala, habang ini-interview ng aming team si Ryan, So, yun nga. nakailang beses na nagkaroon ng glitch o aberya sa camera. Nag-imbita rin kami ng paranormal researcher. Sabi nila, ano to ginagawa ko dito? Meron ba talagang nagpaparamdam sa banyo? May babae dito. As in talaga, no? Oo. Mukha naman siyang legit na hindi siya inedit. Abangan mamaya! Magbabanyo ka pa ba kung may maririnig kang ganito? At pinto na bigla na lang daw bumubukas? Magbanyo na po ang mga magbabanyo. Pag-check po natin sa TV po is gumulaw yung sapatos niya. Na walang tao, na walang close talaga lahat. Lalabas na ang katotohanan. Ano yung gusto ng babae sa kanya? Padalas ka ng kasama ko at saan ka daw pumunta? Mamaya na. Ayoko muna talaga. Magbabanyo ka pa ba kung may maririnig kang ganito? At pinto na bigla na lang daw bumubukas? Kuha raw ito sa apartment ni Ryan sa Cebu. Parang may umiiyak. Nakakatakot. Tumaas talagang balahibo ko pag kita ko sa video. Posible naman galing sa labas kasi naka-close lahat ng window at pintuan. Sa pag-asang mabibigyang linaw ang mga pangyayari, nagkabit ang aming team ng CCTV cameras. Pag-check po natin sa TV po is gumulaw yung sapatos niya. Na walang tao, na walang close talaga lahat. May feed din doon na gumalaw yung sapatos ko. Hindi ko talaga ma-explain yun. Nitong Huwebes, lumipad ang psychic na si Ana de la Cruz papuntang Cebu para imbestigahan ang mga pangyayari. Si Ana parang hindi na welcome. Sabi nila, ano to ginagawa ko dito? Dali lang ha. Kung nakatira dito, malakas ang negative o stress, doon magpaparamdam siya. Masyado ko bang stress? Yes, one of the reasons na nag-stop muna ako ng work para mag-relax. Sobra dama ko dito Nandito yung tampo mo, yung galit mo, yung hinanakit mo Pinuntahan ni Ana ang banyo kung saan di umano na i-record ang di umano misteryosong iyak. May babae dito. As in talaga, no? Oo. Pahipo nga. Dito. Lapitin ka Andito yung babae. Nakaputi siya, umiiyak. Maganda. Mahaba buhok. Tapos ng ilong niya. Itong babae. Dito talaga. Nasa CR. Paglilinaw ni Ana, ang babae sa CR, hindi raw multo, kundi spirit guide daw ni Ryan. May hinahanap siyang bahay. Pero hindi siya related sa amin, di ba? Hindi ko masabi, pero parang gabay siya ng lolo mo. Ano yung gusto ng babae sa kanya? Ayaw daw po kasing maniwala matigas daw ang ulo nito. Madalas ka ng kasama ko at saan ka daw pumunta, pinupuntahan ka niya. Magmamahal na araw na. Nagiging active na siya ngayon, nasa likuran mo na siya. Yun, wag ka daw matakot, lakasan mo lang daw yung loob.
Susubukan siguro. Pumasok ka na sa kanya, kakausapin lang kita. Ayoko muna talaga. Pumapasok siya, pinaglalabanan mo. Parang na-trauma ako nung last time kasi. Maging matatag ka. Kaya para matahimik ang sinasabing multo sa banyo, si Ana nagsagawa ng cleansing sa kwarto mismo ni Ryan. Ang gawin mo na lang, yung asin mo, wag mo sa ganito mailagay, ha? Transparent. Oo. Pakaramdaman mo yung bahay mo, pumasok ka ngayon. Kung ano mapipil mo, kung iba na ba. Lamig na lang. Diba? Pero kahit malamig siya, hindi siya mabigat. Hindi siya... Hindi ka tulad kanina. Pero ano rin kaya ang opinyon ng mga eksperto sa nakuha ng video? Sa tingin ko, yung whistle kasi ng babae, or on sa ano yan eh, sa mga water pipes, na sa may drainage ng toilet, madalas nangyayari naman yung ganong whistle. Bilog yan na mahaba, pag dumaan dyan yung hangin, nagkakaroon ng parang echo. Ayon naman sa physics instructor na sumuri sa apartment ni Ryan, ang pagbukas ng pinto mag-isa maaaring dahil sa air pressure. I asked Ryan kung the area sa CR is may direct sunlight ba. So yes, sunlight during daytime nagsa-strike sa area ng CR. It's one of the factors kasi na magkakos na mas mainit yung hangin sa loob ng CR compared sa hangin na nasa loob ng room. High pressure to low pressure ang movement ng gases. Isa sa mga factor din nung door is magaan lang siya. Nung in-inspect ko yung hinges ng door, smooth lang talaga siya. Meaning, kung may konting hangin na tadapo sa door is mabilis lang siyang mapupush. Nakukumpara ko siya na parang ungol lang na aso from the outside, since may aso naman pala sa kapitbahay, then maybe yung sound waves ng ungol sa aso is nag-travel through the glass window sa CR and nag-e-echo sa loob ng CR. Pero si Ryan, hindi kumbinsido. May aso kami sa taas, tapos dito sa baba sa likod, rinig sila, pero hindi ganun kalakas yung echo niya sa loob. Parang it's very impossible for this air na ma-open ang doorknob. Since sa claim ni Ryan na naka-full lock siya. Pero let's say, baka lang nakalimutan ni Ray, baka nakatap lang siya and not fully closed. Sure na sure ako na closed na nakalock talaga siya. Hindi tayo magpapatalo dun kung ano man yung na-entity na gano'n. Ako yung nakauna dito. So, gusto ko yung lugar, yung mga tao dito, gusto parang pamilya ko na din. Hindi ko talaga gusto umalis dito. Ang mga espiritu mahilig daw talaga sa lugar na malalamig, katulad ng mga banyo. May iba ring nagsasabing portal ito ng ilang galing sa ibang mundo. Kung totoo ito sa tinatawag nating comfort room, paano pa kaya tayong magiging komportable?